Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron tayong inayos dito na Yamaha Sniper 155 kasi dinala sa atin ng kaibigan natin, magpapakabit daw siya ng MDL. Ngayon panoorin niyo ito hanggang sa dulo mga dol. At ito na yung kanyang MDL mga dol na dinala sa atin ng kaibigan natin. Kasi sabi niya bago pa lang daw itong kanyang motor, hindi pa nabuksan. Ako pa lang daw yung nakabukas nito. Kaya ngayon ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano baklasin yung kanyang mga bearings at kung paano magkabit ng MDL bracket dito. At panoorin niyo mga dol, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinakamadaling paraan dito sa pagwawiring ng MDL dito sa Sniper 155 at kung paano gumawa ng MDL bracket dito sa Yamaha Sniper 155. At ngayon tatanggalin lang natin yung mga tornilyo niya dito sa kanyang bearings at pagkatapos nito ay tatanggalin natin yung mga bearings niya mismo. At ituturo ko sa inyo mamaya kung paano magtanggal ng mga bearings dito kasi kailangan natin ingatan itong bearings niya dito na hindi mabiyak, hindi mabasag. Bagong-bago pa itong kanyang motor ng kaibigan natin. Baka magtampo siya kapag nabasag natin yung mga bearings. At isang linggo pa itong kanyang motor kaya dapat natin ingatan yung mga bearings niya. At meron tayong tungkab dito na pangtuklap ng bearings para maiwasan natin na magasgas at mabasag yung kanyang bearings o cover dito sa kanyang motor. Dahan-dahan lang tayo sa pagsikwat dito. Ito yung maganda dito sa pangtungkab kasi plastic yung panikwat natin na tungkab kaya hindi magagasgasan yung mga bearings niya at hindi magtatampo yung kaibigan natin kasi kapag ganito na bago pa yung motor, isang linggo pa, alagang-alaga pa ito ng may-ari at iniingatan pa talaga ito kaya dapat doble ingat rin tayo sa pagtanggal nito at sa pag-ayos nito kasi para maiwasan natin na magasgas itong kanyang cover. At ngayon natanggal ko na yung kanyang mga cover dito sa bandang gilid. Ito na naman sa harap. Sa pagtanggal ito ay kailangan lang nating ihidiin itong ating pang tuklap hanggang sa tumunog na yung tick sound at ibig sabihin na tanggal na yung kanyang lock. Doon na natin siya pwedeng hilain. Pwede natin siyang hilahin para matanggal na siya. Huwag nating hilahin kapag hindi natin narinig yung tick o hindi natin natanggal yung pinaka-lock niya doon sa loob para maiwasan natin na mabasag. At meron din tayong panikwat dito sa kanya pinaka rubber niya dito para sa yung naka-insert na bracket doon sa kanyang guma kasi matigas yun kapag wala tayong panikwat. At ngayon tatabasin ko lang tong cover ng kanyang headlight socket tapos gumamit tayo ng test light para mahanap natin yung pinaka-accessories wire niya dito at kulay brown yung accessories wire dito sa Yamaha Sniper 155 at ito na yung kanyang bracket. Pinabili ko ang kaibigan natin ng tension bar kasi ito yung gagamitin natin mamaya, tsaka ito yung socket ng 5-pin relay na gagamitin natin kasi ceramic po ito, napakatibay. Papalitan natin yung nabili niya na socket kasi manipis yun at saka madaling masunog. Ngayon tatanggalin ko lang itong tornilyo ng kanyang telescopic fork dito sa kanyang butterfly. At ito na yung MDL niya na nabili ng kaibigan natin. Meron na itong kasamang switch at saka relay at saka may socket na rin. Pero hindi natin gagamitin yung kanyang socket ng relay kasi manipis yung mga wire. Kaya pinabili natin siya ng ceramic socket kasi maganda yung ceramic kasi tiles yung kanyang cover sa loob at hindi basta-basta masusunog. At saka matibay, makapal rin yung mga wire. At maganda tong MDL na nabili ng kaibigan natin kasi medyo malaki siya at kasama na rin yung 3-way switch o domino switch. May kasama na rin siyang relay na may socket. At ngayon ikakabit natin itong tension bar. Ito yung magiging bracket natin dito. Kaso medyo maliit yung kabilang butas kaya babarinahan natin ito tapos putulin lang natin. Hatiin natin itong tension bar kasi medyo mahaba. At ito na, nahati ko na itong tension bar. Ngayon ang gagawin natin, sintahin natin yung butas bago natin barinahan ng 10mm itong butas dito sa kabila kasi maliit yung butas niya dito. At meron tayong terminal eye at saka fuse with box dito at ngayon balatan lang natin ng konti itong brown wire ng ating headlight socket. At ngayon maglalagay tayo ng wire, ibabypass natin
Tapos panoorin nyo ito mga idol hanggang sa matapos kasi ipapakita ko sa inyo pinakamadaling paraan ng pagwawiring dito sa MDL, dito sa Yamaha Sniper 155. At ito na yung wire na binaypass natin galing sa brown wire ng ating headlight socket at lalagyan lang natin ng fuse itong wire na dinugtong natin sa brown wire na galing sa ating headlight socket para ma-safety yung mga wire in case na mag-grounded, hindi masusunog yung wire, putok lang yung fuse. At ito na yung ceramic socket na ikakabit natin doon sa kanyang relay at papalitan natin yung socket na kasama doon sa kanyang MDL kasi manipis yung mga wire at saka plastic yung socket. Dito sa gitna tiles ditong sa gitna, hindi basta-basta masusunog kahit na uminit yung mga wire at saka makakapal yung mga wirings niya dito, kaya napakatibay ito. At ito na yung butas ng mga contact point niya dito. Ito yung 30, 85, 86, 87 saka 87A. Ngayon gagawin natin dito, pagsasamahin lang natin itong 86 at saka 30 na wire, itong kulay green at saka kulay dilaw. Saksak lang natin itong socket niya dito sa kanyang relay. Horn relay yung ginamit ng kaibigan natin kasi itong horn relay, ito yung ginagamit kadalasan sa pagkabit ng dual horn o loud horn, itong transparent na relay. Pero pwede rin ito sa mga ilaw tulad nitong MDL, pero mas maganda yung boost relay kasi malakas yun tsaka matibay rin. Kaya sinabi ko sa kaibigan natin na palitan mo lang ito ng boost relay kapag nasira. At ngayon ito na yung ginawa natin dito sa relay. Pinagsama natin yung 30 at saka 86 at saka 87. Ngayon putulan lang natin itong wire kasi medyo mahaba. Ito yung wire na galing sa accessories wire na pinagapang natin at saka balatan lang natin itong dalawang wire ng fuse. Tapos ito ring pinagapang natin na wire na galing sa brown wire o accessories wire. Galing po yan sa socket ng ating headlight. Dito lang po natin ikabit itong fuse para at least ma-safety yung mga wirings. Importante kasi itong fuse kasi kapag na-grounded o na-short itong mga wire, hindi masunog yung mga wirings natin kapag mayroong fuse kasi mapuputo lang yung fuse kapag nag-short yung kuryente o na-grounded. Samantala kapag walang fuse, hindi mapuputol yung na-short na wire o na grounded. Kaya masusunog talaga yung lahat ng mga wirings kapag walang fuse. Kaya importante talaga na malagyan ng fuse kapag nag-wiring tayo. Ngayon ikabit na natin itong kabilang wire ng fuse dito sa ating pinagsama na wire dito sa ating relay, itong 30 at saka 86 dito sa ating relay. Gayahin lang natin yung naka-plus sa screen na diagram, yung biniligan ko, nilagyan ko ng bilog, yung 30 at saka 86 tapos dalawang 87 pinagsama ko yan. Tapos itong 87 pinagsama natin, dalawang 87, itong kulay itim, ito yung 85, ito yung magsisilbing ground dito sa kanyang relay. At pinagsama ko yung 30 at saka 86 kasi hindi na tayo magpapagapang pa ng wire patungo sa kanyang battery. Ito yung sinasabi ko na madaling paraan. Dito na lang tayo kukuha ng positive supply sa kanyang headlight socket sa brown wire dyan sa accessories wire dito sa Yamaha Sniper 155 para hindi na tayo mapagapang ng wire patungo sa kanyang battery. Yung brown wire dito natin ikinabit sa number 30 at saka 86 na pinagsama natin. Tapos ikinabit natin dito sa fuse at yung fuse patungo sa ating accessories wire. At itong 85 at saka 87, itong 85 ito yung masisilbing ground. Itong kulay itim na wire dito sa kanyang relay, ito yung kakabit natin dito sa body ground. At ngayon gagawa tayo ng body ground. Lalagyan na natin tong dalawang wire ng terminal I. Ang ginawa pala natin dyan sa dalawang wire ay pinagsama natin. Tapos meron tayong terminal I dito. Lalagyan lang natin yan ng terminal I, yung pinagsama natin na wire dyan sa dulo. Ayan, pasok lang natin itong kanyang cover. Tapos dito rin sa kanyang terminal I. Tapos ipitin lang natin gamit yung ating pliers o plier. Ayan, para hindi matanggal at hindi mag-lose contact. Ayan, okay na. Maigpit na siya. Naipit na natin yung wire na pinagsama natin. Ayan, tapos naibalik na natin yung kanyang takip o cover dito sa kanyang wire. Ngayon ikakabit natin dito sa chassis. Tanggalin lang natin itong isang tornilyo niya dito sa kanyang regulator rectifier. Tapos pasok na natin itong ating terminal I dito sa kanyang tornilyo. Tapos higpitan natin ulit.
At ito na, meron na tayong body ground. Naikabit natin yung wire dito sa kanyang regulator rectifier dito sa tornilyo. Dalawang wire yung ginamit natin dito kasi merong purpose yung isang wire. Isang wire lang yung gagamitin natin dito na magiging ground ng ating relay. Tapos isang wire din para sa ating MDL mismo. Kaya dalawang wire yung ginamit natin dito na inilagay natin sa body ground. At ito na, naikabit na natin yung number 85 ng ating relay dito sa body ground na ginawa natin. Ngayon, pagsamahin natin itong dalawang 87 ng ating relay. At mamaya, meron tayong gagawin dito. Ito yung ikakabit natin sa ating domino switch. Hanapin lang natin yung common wire dito sa ating domino switch. Ito na yung 3-way switch na gagamitin natin, domino switch. Ngayon, isuot lang natin itong wire ng ating domino switch o 3-way switch dito sa ilalim ng kanyang headlight. Ayan, tapos mamaya ikabit natin dito sa mirror holder. Ayan, ito na, nailusot na natin yung wire ng ating 3-way switch o domino switch. Balatan lang natin kasi meron tayong gagawin dito mamaya. Hanapin natin yung kanyang common wire dito kasi class A lang itong domino switch na nabili ni sir. Hindi ito yung original kasi yung color coding ng original blue, black, brown at yung common wire doon sa original na domino switch ay blue, kulay asul yung common wire dito. Hanapin pa natin yung common wire dito mamaya. At ito na, naikabit ko na itong dilaw na wire na galing sa ating domino switch dito sa number 87 ng relay. At ayan, gumana yung high and low beam. Ibig sabihin naikabit na natin siya sa kanyang common wire dito. Ang common wire dito ay kulay dilaw at yung dalawang wire yung kulay itim at saka kulay pula, yan yung high and low beam. At ngayon ikakabit na natin itong ginawa natin na bracket dito, itong tension bar na pinutol natin tapos binutasan natin. Ito yung magsisilbing bracket dito sa kanyang ilaw, dito sa kanyang MDL. Importante talaga na matibay itong bracket na ikakabit natin para hindi siya maalog at hindi magiging blurred yung ilaw natin kapag tumatakbo yung motor. Stable yung bracket na inilagay natin. At ngayon isusukat na natin yung bracket mismo ng ating MDL dito sa ginawa natin na bracket. Kaso may problema po tayo mga idol. Bumabangga dito yung bracket ng MDL dito sa tornilyo ng ating telescopic fork at hindi siya makalapat. Kaya ang gagawin natin ay lalagyan natin ng washer. At ang nilagay natin na washer ay itong nut na 8mm. Ito yung magsisilbing washer niya dito para magiging pantay yung dalawang bracket ng MDL at lalapat siya dito sa magkabilang tornilyo ng ating telescopic fork. At dito rin sa ginawa nating washer. At ito na, tapos na nating naikabit itong bracket ng MDL dito sa ginawa natin na bracket, itong tension bar, at na-align na rin natin. Ngayon isukat lang natin itong MDL mismo, itong kanyang ilaw. At ayan, meron tayong problema dito, bumabangga yung pinaka ilaw natin, itong MDL dito sa kanyang busina. Kaya ang gagawin natin, ililipat natin itong kanyang busina, tatanggalin natin siya dito sa ilalim, tapos ilalagay natin dito sa tornilyo ng kanyang radiator dito sa bandang ilalim, dito sa gilid. Dito natin siya inilagay kasi hindi siya babangga kapag niliko natin yung kanyang manubila, hindi siya babangga dito sa kanyang steering post. Dito yung pinaka safety na lagayan. Ayan, okay na, safe na yung kanyang busina at saka itong ating MDL hindi na siya babangga. Importante talaga na hindi matamaan yung ating busina para hindi siya humina, kaya nilipat natin siya kasi tatamaan siya dito sa ating MDL. At okay lang doon kasi malaki naman yung space dito sa ilalim. Ngayon lagyan ko lang itong ng mga tornilyo, itong ating MDL mismo dito sa kanyang bracket. Maliliit po itong tornilyo na to, sa 4mm na maikli. Allen wrench yung ginamit natin na 3mm. Higpitan ko lang to mga dol. Ayan, nahigpitan ko na itong maliit na tornilyo dito sa kanyang MDL dito sa bandang gilid. Ngayon meron tayong wire dito. Ngayon ito na yung wire ng ating MDL. Ngayon mga idol, balatan lang natin at pagkatapos ay pagsamahin natin yung mga parehong kulay dito sa 6 na wire dito sa kanyang ilaw mismo, dito sa kanyang MDL. Meron mo itong 3 kulay, dilaw, pula at saka itim. Itong dalawang dilaw ay pagsamahin natin, tapos
itong dalawang pula rin samahin natin at saka itong dalawang kulay itim na wire pagsamahin natin. Kasi mamaya meron tayong gagawin dito. At itong kulay pula na wire at saka dilaw na wire, ito yung kanyang high and low beam dito sa ating ilaw, dito sa ating MDL. Ito yung ikakabit natin mamaya doon sa ating domino switch. Tapos itong kulay itim na wire, ito po yung ground ng ating MDL mismo. Ito yung ikakabit natin sa ginawa nating body ground, yung isang wire na natira, yung kulay itim na wire na nilagyan natin ng terminal eye. Itong kulay dilaw na wire na galing sa ating MDL, ikakabit natin sa kulay itim na wire na galing sa ating domino switch. Tapos itong kulay pula na wire na galing sa ating MDL, ikakabit natin sa kulay pula na wire rin sa ating domino switch. At ayan, ikabit ko na, nilagyan ko lang ito ng electrical tape. Dahil tapos na nating na i-wiring lahat, na ikabit lahat yung mga wire. Ngayon balutin lang natin ng electrical tape isa-isa. At saka pagkatapos nito ay i-organize natin, balutin na rin natin ng electrical tape para ma-organize at lagyan natin ng cable tie o plastic tie. Tapos sa pag-organize nito, kailangan na hindi siya maipit kapag nilagay natin yung headlight assembly dito. Yung kanyang mga wires, nakasafety siya tulad nito. Ito na, natapos ko nang na-organize mga tol. Ayan, malinis na. Ngayon tanggalin ko lang itong kanyang side mirror at pagkatapos ay ikabit natin dito yung kanyang domino switch. Yan, dito natin siya ilagay sa kanyang mirror holder. Pang left side itong switch na nabili ng kaibigan natin, kaya dito natin siya nilagay sa left side na mirror holder itong ating domino switch. Ito na yung itsura niya. Sunod natin gagawin dito ay kakabit natin yung mga pairings at pagkatapos ay susubukan natin yung kanyang MDL, yung kanyang ilaw. Ngayon merong sasabihin yung kaibigan natin, pakinggan natin. Ayan po, tuwa yung kaibigan natin. Ngayon ikakabit na natin yung mga pairings niya dito. Unahin natin itong kanyang headlight assembly. Panoorin nyo ito hanggang sa matapos nating maikabit yung mga pairings. At pagkatapos nating maikabit itong kanyang mga pairings dito ay susubukan natin yung kanyang MDL, yung kanyang ilaw, kung gumagana ba yung kanyang high and low beam, yung kulay dilaw na ilaw at saka yung kulay puti. Kasi dalawa lang yung ilaw niya dito, yung kanyang high and low beam kulay dilaw at saka kulay puti. Kasi hindi ito tulad ng ibang mga MDL na mamahalin na maraming mode. Merong 4 na mode, merong 3 mode. Dito 2 mode lang yung kanyang MDL, kulay dilaw at saka kulay puti lang yung kanyang high and low beam. At bago pala natin ikinabit yung lahat ng pairings dito, sinubukan natin kanina itong kanyang MDL. At ngayon susubukan natin ulit kapag naikabit natin itong pairings niya dito. I-final testing natin pagkatapos nating maikabit lahat itong mga pairings. Kasi importante talaga yan kapag katapos nating gawin o maikabit yung MDL, kailangan nating i-final testing itong kanyang MDL mismo, itong kanyang ilaw na ikinabit natin. Kasi minsan merong kunting aberya kapag katapos nating maikabit lahat. At kung masubukan natin, may check natin, maagapan natin kaagad yung mga kunting problema. Kasi hindi natin maiwasan, minsan tumatama itong MDL dito sa kanyang pairings kapag niliko natin yung kanyang manubila, kaya kailangan nating agapan. Tapos nating naikabit yung mga pairings niya dito. At ngayon susubukan natin yung kanyang MDL, yung kanyang ilaw. Yan, pasusubukan natin sa kaibigan natin. Yan, titingnan natin kung gagana ba itong MDL na ikinabit natin. At ito, hindi naman siya tumatama dito sa kanyang pairings kapag iniliko niya yung kanyang manibila. At ito na, gumagana na yung MDL na ikinabit natin. Nailaw na yung kulay puti dito. Itong kulay dilaw, ayan, gumagana na rin.